Hi everyone, good morning, good morning, good morning, good morning, and Happy New Year. Today is January 1, 2026. So time check, it's 7:30 in the morning. So bawal na tayo pumunta, bawal na tayo dyan ma-enter sa airstrip kasi hanggang 8 lang dyan kasi mayroong security. Opo, mayroong security management dyan. So, ngayon, punta tayo ngayon sa direction na yan na kung saan papunta doon sa Philfoods and Pasar na company. So, now, mag-walking tayo guys at mag-reflection tayo. Magbibigay tayo ng reflection sa ating buhay-buhay. So first of all, I am thankful, I am grateful and blessed for 2025. I will not count the problems. Instead, I will count the blessings that God given to me for 2025. So, yeah, God is so good. God is merciful. And God is miraculous God. So, for 2025 na reflection, guys, I could say that there is really no permanent in this world but change. So that is so popular saying or quote, and I believe everyone is familiar with this quote. And yes, it is always proven and tested that you know, there is no permanent in this world but change. So yes, why? The best example is the Pasar. So the Pasar company here, like ano sila, ano tawag ba dito? Nag-shutdown or what? Alam ng iba na ang Pasar Foundation is napaka-rich nila. Like every time na meron silang mga occasion, bongga yung mga kuan nila, bongga yung mga okasyon nila, bongga yung mga party nila. So, compared to Philfoods na maraming beses na yung Philfoods na tagilid, yung ganyan-gani. So, maraming mga asawa na mga taga Philfoods na nag-kneel down, lumuhod, nag-pray sa Philfoods. So, we thought that Pasar is untouchable. So, but still, nanangtang sila. I mean, nag-shutdown sila. And then, yes, nanangtang. And then, ngayon is nag-rehire na liwat sila. So who would thought na ganyan ang mangyari sa Pasar, no? So, hindi ko sinasabi na parang, it doesn't mean ganyan ang nangyari sa Pasar is masaya na tayo, no. It's just a big example sa no permanent in this world but change, no. So, yan. So, ngayon, maraming mga bahay dito sa Pasar na wala ng tao, guys. Kagaya nito. So, yan, wala na. Noon, buhay na buhay ito dito, guys. So, marami itong sasakyan dito. One, mailhan man ninyo kung Pasar kay red man ang ilahang red ang ilahang scene nga color. So buhay na buhay ang Pasar dito, guys. So ngayon wala na. Di ba? Dito meron pa dito. So hindi na tayo pwede na pumunta doon sa likod kasi mainit na siya. Naabutan tayo ng sobrang init, guys. So dito na lang tayo mag back and forth dito sa area na to. Kasi doon sa likod, mainit na siya, guys. Doon papunta sa dito sa GM, sa Pasar Cafe, mainit na siya. So dito tayo ngayon, guys. Dito na lang tayo sa area na to kasi marami mga kahoy at yan. So ngayon, guys, marami akong realization ba na sabi ko, wala na bang pag-asa ang Pilipinas? Yung gano'n na yung thinking ko, guys, na wala na bang pag-asa ang Pilipinas? Grabe naman ang back to back na mga pangyayari na hindi mo inaasahan ba na masasabi mo na super
super depressing po. Opo, masasabi mo po na super depressing ang nangyayari sa ating Pilipinas, di ba? Hindi naman linisan yung kaalaman ng ating Pilipinas ngayon ay sobrang samok. Sobrang samok ko eh. And then it amazed me because there are young, yes, there are young, righteous politicians who rise up. I thought wala ng pag-asa. It's a big tight slap sa mga sabihin natin na mga matagal na sa serbisyo. It's a big tight slap dahil pwede pala na hindi yung makiayon ka lang sa sistema, no? Pwede pala. So wow, na-amaze ako guys. Kaya not just one, not just two, but ang dami nila guys. Ang dami mga young righteous politicians ngayon na nag-rise up at not nga intention nila nga to destroy and to oppose the system, but their mindset is to make the things right. Yes, so pwede pala. Sabi ko, wow, hindi talaga sa lahat ng oras applicable yung pagiging silence mo. Hindi siya applicable guys. Kaya nga, masasabi ko, you have to speak up. Dahil kapag nagiging silent ka lang, you are part of the wrong system. But kung speak up ka with correct, with a good motivation, with a good motive in your heart, then you have to correct the system. It's a good implications nga may pag-asa ang Pilipinas. So, kaya bakit lagi akong may hashtag na Philippines is for Christ? Kasi naniniwala ako na ang Pilipinas is may pag-asa pa. May pag-asa pa tayo guys kasi maraming mga young preachers na nagiging bold sila sa kanilang mga sa kanilang faith kay God. Grabe, ang dami mga young pastors, mga pastura, at ang dami mga young politicians that they rise up guys. Grabe, napaka amazing. Na-amaze lang talaga ako guys. Sabi ko, wow, pwede pala no? Pwede pala na hindi ka magiging alipin sa sistema na corrupt. Hindi ka pwede na magiging alipin sa sistema na nasa hindi magandang system. Opo, na hindi ka pwede na magiging isa ka sa mga slave sa administrasyon na ganyan na lang. So, yeah, it's good to know that God is able. I believe nandyan sa what do you call that sa Hebrew 13:8. Nasa Hebrew 13:8 na God is the same yesterday, today, and forever. Na kung makagawa siya ng mga miracles noon, He is the same God today and to the future. So, ang sarap sa pakiramdam na yes, there is hope. There is hope in our future. The young generations will rise up. They are bold enough to defend. They are bold enough to show up what is the system look like, na hindi siya maganda, na hindi pwede ipagpatuloy ang corruption. Not just for the politics, I believe. Not just for the politics, it is also applicable to the work place, to the family. Yeah, so if in the family, a small group of the community, if the family will speak up with a good intention, with a good motivation, then the system will change. Like for example, kung nasa isip mo, nararamdaman mo na naaapi ka na, parang hindi na to maganda yung sistema na to, you have to speak up, you have to stand what is right. So yan, ang sarap lang ng pakiramdam na there is hope. There is still hope, yes.
Ang sarap sa pakiramdam na, yes, thank you God, there is hope. Happy New Year, everyone. Health is wealth. Happy New Year. Stay healthy, guys. Stay healthy tayo. For 2026, for year 2026, we should stay healthy. We choose healthy for the year 2026 dahil tumatanda na po ako. Yes. It's a beautiful morning here.